Tama ba ang aking obserbasyon, Pete? Tama ka dyan, Lisa. Kaya nga nung in-appoint ni Presidente yung Secretary of Energy at saka yung Chairperson ng Energy Regulatory Commission, ay tayo ay sumulat kay Presidente Bongbong Marcos at sinasabi natin na i-withdraw niya yung kanyang pag-appoint sapagkat ang mga taong ito ay identified with power generation companies. Sila identified with appointees. Kaya nga hanggang sa Senado, umabot tayo sa Commission on Appointments at tayo ay binigyan ng oras na mapakinggan kung bakit natin kinukontra yung appointment. Dahil nakikita natin na hindi ito magtatalaga ng isang level playing field kung ang sekretaryo at ang Energy Regulatory Chairperson ay mula sa isang power company na alam naman natin ang head ngayon ay identified na isang advisor ng Presidente. Kaya tinutulan natin yun sapagkat malaking balaki dito sa ating pag-imbita sa mga foreigners na mag-invest dito sa Pilipinas upang makakreate ng mas maraming mga trabaho para sa tambayan ng Pilipino. Alam mo, kaya nga siguro itong partly makakasagot, di ba? Doon sa katanungan natin kanina, na bakit nga hindi mai-push through itong audit na ito. No? Kasi may mga interlocking directorate, kumbaga, may mga connection, may mga friendships, at siyempre, nakaka-apekto ito, no? Doon sa na kailangan, no, na natungkulin ng mga opisyalis na yan para proteksyonan yung mga consumers, tayong mga taong bayan. Kaya kung sa usapin ng before, ano ba ang dapat? Ay talaga kami napalagay sa petition, ba? Mga ahensya natin na nagre-regulate o nangangasiwa dito sa sektor na ito ng energy na sila ay empleyado or connected doon sa mga power companies. Diba? Tama ka, Kasi Lisa. mahirap Totoo. Nitong buwan ng Abril ay naibalita na pinirmahan na ng ating buting Presidente yung renewal ng prangkisa ng Meralco. Kaya dahil dito, tayo ay sumulat muli sa ating mahal na Pangulo. Sinundan natin yung ating unang sulat noong April 14 na kung saan hinihingi natin yung urgent na appeal natin kay Presidente na bigyan ng direktiba ang COA na ipa-audit ang Meralco at palitan ang mga commissioners. Yan yung ating sulat noong April 14. Ibigyan sana ng direktiba ng ating Pangulo ang COA na ipa-audit ang Meralco ayon sa kanyang mandato sa batas at kung maaari ay palitan ang mga commissioners sapagkat hindi natin nakikita na nagagampanan nila yung kanilang mandato na protection ng mga consumers. Kaya gumawa tayo ng follow-up letter na naipadala natin ngayong araw na to, kaninang umaga. Inuulit natin muli yung ating pakiusap na bigyan ng Presidente ng direktiba ang COA na ipa-audit ang Meralco at palitan ang mga commissioners. Nang sa ganun, ay makita natin ang isang commission na talagang paninindigan nila yung mandato ng batas na proteksyonan ng mga consumers. Merong nakasala ngayon na panukala para doon sa mas mas mabilis na pag-aaproba ng power rates. Hindi ba na-monitor ba ito ng grupo nyo? Na may nakasala ngayon na sa halip na magkaroon pa ng more regulation, gusto pa nila na pabilisin, no? Yung pag-aaproba ng mga petition for power rates, for increase in power rates. Baka kasi kaya gustong pabilisin, para wala nang hearing, wala nang proseso, para makita, para mag-input, mag-intervene ng mamamayan. Dapat hindi ganun din, di ba?
Dapat at every Tama. process, pwede mag-intervene. Tayo, na mga consumers, tayo na mga Yes. interest groups, di ba? Pwede bang malaman, Lisa, kung anong inyong maging legislative agenda? Specific dito po sa ating usapin sa energy, ang amin talagang posisyon dito ay magkaroon ng nationalization of the energy sector. Kailangan po na hindi ito hawak ng pribadong korporasyon. Kailangan hawakan ito ng gobyerno because this is a vital industry. Kailangan po na i-regulate, no, ang presyo ng ating kuryente, ng ating energy, nang sa ganon ay maging kapaki-panghinabang, lalong-lalo na sa ating mga consumers. So, but also, of course, kailangan nating strengthen ang accountability mechanisms natin. Kasi baka mamaya gawin itong katasan ng ating pamahalaan sa halip na gawing serbisyo. Hindi po dapat 'yan. Kaya yung accountability mechanisms din natin at saka of course yung regulatory mechanisms dapat pinag-iigit. Ngayon, so ito vision Ngayon, sa immediate kami po ay sumasang-ayon dito sa inyong panukala na kailangan talaga na i-audit ang Meralco agad, immediately. Ngayon, na i-audit ang Meralco, i-institute yung mga transparency mechanisms nang sa ganon at anytime ay nakakapag-intervene ang ating mamamayan. Doon sa mga hearings, doon sa kung merong mga nakikita tayo na anomalya, halimbawa sa mga kontrata, we already have now technology, di ba? So kailangan one form of transparency is to be able to for these important documents like contracts to be available with just push of a button, di ba? Isang push lang ng button, makikita mo na agad ang kontrata that was entered into by the government in relation to energy. Kaya sa pamamagitan ng ganon, nagagamit din natin yung teknolohiya para mapabilis yung ating pag-monitor, at matiyak na talagang malinis ang mga kontrata, kapaki-pakinabang para sa mamamayan at sa ating bansa, at hindi tayo dihapo. Ito po ang mga makatarungan na kontrata na dapat na ipino-forge ng ating gobyerno. And then of course, syempre, kailangan i-develop natin talaga yung ating mga sources of energy. Kasi for the longest time, we have been reliant sa foreign sources. Kailangan yung ating mga alternative at saka sustainable sources of energy ay ating palakasin without jeopardizing yung ating mga halimbawa yung ating mga magsasaka halimbawa kasi one source of energy is yung solar energy. Pero dito sa solar energy nakikita na rin natin na sa pagtatayo ng mga solar farms, ang dinidisplace naman yung ating mga magsasaka. So hindi po dapat ganoon. Kaya kailangan na we transition to green, to alternative sources of energy without jeopardizing and without undermining our natural resources, the jobs and income of our people, especially yung mga magsasaka, yung mga manggagawa, at saka yung mga communities that will be affected once we generate power from water or any other source. Ang isa pa po na importante sa makabayan, yung accountability mechanisms na we should put in place in relation to our energy sector. So kung halimbawa po na ito na nga sinasabi natin na meron tayong mga mungkahi, i-audit, dumudulog na tayo dun sa mga opisyales, pero apparently nagbibigay-bigayan sila. So ang ibig po sabihin nito, meron na silang neglect of duties Hindi po ba? So ang aming panukala dyan, kailangan meron din tayong malinaw na accountability dun sa ating mga opisyales na namamahala at nag-regulate ng energy sector
na kung sila ay merong neglect of duty, sila po ay mapaparusahan. Kasi ang hirap po sa ating mga batas, napuna ko lang, being a legislator for 9 years, yung pong ating mga batas ang hina ng accountability provisions. Kaya nag-perpetuate yung mga anomalya, nagkakaroon ng impunity sa mga anomalya, no, doon sa corruption. Kaya dahil hindi po napapanabot ang ating mga opisyalis. So ito rin po ang isa sa mga components ng legislative agenda ng mga bayan. Yung accountability measures na we should put in place in order to stop once and for all corruption in various industries, especially dito sa energy sector, di ba? Malaki talagang sector ito eh. At saka ang usapin dito, mga bilyon-bilyon piso eh. So kailangan natin talaga na institute ang malakas na accountability mechanisms. And of course, yung regulation. Importante. Tama yan. So kaya po tayo umaasa ng suporta ng ating mga kababayan para sa Makabayan senatorial balls. Kasama na po ako doon. Ang number ko po sa balota ay number 44. At makakaasa po kayo na ang tapang ng masa at galing ng masa ay dadalhin po natin sa Senado. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Lisa. At maraming salamat. Sana ma-institutionalize nga yung accountability ng mga public officials. Nakita naman po natin ang kahalagaan ngayon ng pag-audit ng COA ayon sa kanyang mandato ng mga public utilities. At nakikita rin natin na dapat ang nangunguna dito ay ang Energy Regulatory Commission. Ang gaya ng mandato noon, gaya ng direktiba ng Korte Suprema noong December 2006 na sinabi sa Energy Regulatory Commission na hingin ang tulong ng COA na ma-audit ang Meralco sapagkat mandato yan ng COA. Ngayon, ang ERC bilang merong jurisdiction as the regulator over regulated utilities, dapat initiative na nila ito dahil alam naman nila na ang may kakayahan na mag-audit talaga yung COA. At alam din natin na ang isang franchise utility pinagkalooban ng Kongreso ng prangkisa katulad ng Meralco ay walang karapatang tumutol na sila ay ma-audit dahil bahagi ito ng hinihingi ng batas na transparency at kanilang accountability. Ma-establish lang natin ang accountability kung bubuksan nila ang pintuan nila at papapasukin ang COA o ang ERC upang ma-inspect ang kanilang premises, book of accounts and records nang mapatunayan natin na ang kanilang paniningil ay hindi sobra-sobra, na ang kanilang kita ay hindi rin sobra-sobra at ito ay makatarungan lamang na paniningil. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-hit ang follow button at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.